Ang bagong scooter na ito ay isa sa pinakamalakas at in-demand na scooter sa market ngayon. Isa ito sa may posisyon na matatawag nating top of the line ng Yamaha. Naging popular ito dahil na rin sa taglay nitong sporty, modern looks na may pagka-edgy design. Ang motor na ito ay sinadyang buuhin na may pinagsamang sporty scooter at pangkarira na datingan. Welcome ulit sa ating panibagong video. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa channel ko ay huwag kalimutan na mag-subscribe. Pakihit na rin ang notification bell icon para lagi kang updated sa ating mga bagong video upload. Isama mo na ring pindutin ang like button bilang suporta sa ating munting channel at huwag din kalimutang i-follow ang ating Facebook page. At sa mga nakasubscribe na, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Inilabas din kamakailan ang bagong update ng motor na ito, na isa rin sa nangunang motorsiklong scooter ng Yamaha dito sa bansa. Ang concept naman ng motor na ito ay pang sporty scooter, medyo may pagka-sporty na din ang datingan ng motor na ito, kaya naman marami din talaga sa mga kababayan natin na wala sanang planong magmotor, pero napapabili na din talaga sa scooter na ito, dahil nga sa angking karisma ng motorsiklong ito. Inilabas ang bagong modelo ng Yamaha Aerox na kung mapapansin agad natin ay may pagbabago naman talaga ang external design. Meron na itong new looks, new design sa kanyang mga color variation, with new generation decals or sticker design na sinasabay na sa makabagong henerasyon natin ngayon at tinatarget ang mga kabataan sa kapanahunan natin ngayon. Isang napakagandang color combination na malamig sa mata at pangyong professionals talaga ang datingan. At kung susuriin natin ang overall engine specification ng scooter na ito, ay andyan pa din naman ang overall engine specs na powered by 155 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke single cylinder, single overhead cam, at naka 4 valves na ang makina nito. At syempre isa sa nagpapaganda sa makina ng Yamaha ay ang kanyang Blue Core technology, na kung saan tinutulungan ito na mas mapalakas at mas mapaganda ang performance ng makina. Ito rin ang dahilan kung bakit napakatipid ang pagkonsumo sa gasolina ng motorsiklong ito. At syempre hindi pa rin mawawala ang VVA o Variable Valve Actuation. Ito rin ang dahilan kung bakit nami-maintain ng motor na ito ang fuel consumption na nakasaad sa mesmong detalye nito. Masabak mo man ito sa paahon, malulubak o city riding, ay parihong-pariho lang din ang ikokonsumo sa gasolina nito. At isa rin sa nagagawa ng Variable Valve Actuation ay ang pagpapalakas ng engine performance sa balansing pagkonsumo ng gasolina. Naka-liquid cool type din ang cooling system nito, kaya mas tumatagal at mas agresibong gamitin sa mga long ride dahil sa naka-liquid cool type na ang cooling system nito. Meron naman itong compression ratio na 11.6:1. Napakaganda talaga ng performance ng Yamaha Aerox. Isa din talaga ang scooter na ito na nagustuhan ng ating mga riders dito sa ating bansa. Dahil pagdating naman sa maximum power nito, ito ay may 15.1 horsepower at 8,000 revolution per minute. Habang ang maximum torque naman nito ay nasa 13.9 Newton meter of torque at 6,500 revolution per minute. At ang average top speed naman ng scooter na ito ay pumapalo sa 118 to 124 km per hour. So overall ay wala namang nabago sa engine specs, performance at sa overall details ng makina nito. At bukod pa dyan, ito rin ay may fuel tank capacity na 5.5 liters na kayang kumonsumo ang 1 litro ng gasolina sa 40 to 45 kilometers. At para naman sa iba pang features ng scooter na ito, pagdating sa kanyang braking system, ay naka-drum brake sa likod at naka-single disc with piston caliper naman sa unahan at equipped ito ng anti-lock braking system. Regarding naman sa lighting system nito, from headlight, daytime running light at brake light, ay naka-LED na lahat, maliban na lang sa turn signal lights nito na naka-bulb type pa lang. Napakaganda din ng instrument cluster nito, napakalinaw, at napakaliwanag kahit pa sa matirik na araw, kompleto din sa impormasyon na kailangan mong makita sa cluster, like engine check warning, mga indicators, speedometer, full level, idling stop system, dahil equipped na rin ang motor na ito ng ganitong feature na kung saan ay kusa nang namamatay ang makina kapag ka nakatigid ang motor sa loob ng 3 seconds, at kusa naman din itong aandar kapag ipihit na muli ang silinyador. Syempre ang pinaka-purpose nito ay para mas makatipid pa sa fuel consumption. At syempre nariyan pa din naman ang Yamaha Connect system. Bukod pa dyan ay merong USB charging port na din ang scooter na ito at side stand engine cut-off switch
Andyan din ang keyless system na kung saan ay very secured na din talaga sa kung may magbabalak na nakawin ang motor, dahil hindi ito basta-basta mapapagana ang ignition kapag wala ang remote o transmitter key sa mas malapit na part na kung saan madetect ng scooter na ito. Mapunta naman tayo sa kanyang suspensions. Naka-telescopic fork ang suspension nito sa unahan at naka-dual shock absorber naman ang sa likod. Naka-alloy wheel mags na rin ito. Ang sukat naman ng kanyang gulong ay 110/80R14 sa harap, 140/70R14 naman sa likod at naka-tubeless na rin ang tire ng scooter na ito. Napakalawak din ang underseat compartment nito na merong 24.5 liters of capacity na kasyang-kasya ang full face na helmet. Meron din mga small front pocket ito na pwedeng paglagyan ng maliliit na bagay. Napaka-comfortable na din ang posture mo sa scooter na ito dahil nakadesenyo talaga ito para sa comfort riding with its very wide comfortable seat at mahabang footboard para pwede mong i-reposition ang mga paa mo habang naglo-long ride. Overall, wala naman talagang nabagong engine specs and feature ng scooter na ito. Ang na-update lang ay ang color variation nito with its decals and sticker design na mas naging aggressive pang tingnan at mas naging modern looks para sa mga nangangarap pang magkaroon ng scooter motorcycle. At meron naman itong suggested retail price na 118 to 125,000 pesos. Depende sa variation at dealer na mapagkukunan nyo sa scooter na ito. Dahil ang presyong iyan ay maari pang tumaas, depende na rin sa tubo na ipapatong nila. Itong Yamaha Aerox 155 ay isa na rin talaga sa kasangga ng isa pang 155 ng Yamaha sa Pilipinas, ang Yamaha NMAX sa pagsikat ng Yamaha motorcycle dealer dito sa Pilipinas. At sa tingin ko ay medyo malapit-lapit na rin ang pag-upgrade nila sa mesmong engine nila, paniguradong mas tataasan pa nila ito. Dahil sa ito talaga ang inaabangan at hinahanap-hanap ng mga consumer sa ngayon, ang pag-update ng hindi lang sa external looks, kundi pati na rin sa internal specs and features nito. So dito na natin tatapusin ang video natin mga ka-Wizard Moto. Sana nagustuhan ninyo ang video, at kung nagustuhan nyo ay pakipindot ang like button bilang suporta na rin sa ating channel, at sa mga hindi pa nakasubscribe ay inaanyayahan ko kayo kapatid na mag-subscribe sa aking channel, para lagi tayong updated sa mga videos na i-upload ko pa. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ride safe and God bless.